Kapatid, kung pakiramdam mo ay puno na ang isip mo sa bills, sa trabaho, sa pamilya, sa sakit, at sa lungkot, huminto ka sandali. May binhing nais itanim ang Diyos sa puso mo ngayon. Ngayong July 12, 2026, ika-15 na linggo sa karaniwang panahon, naririnig natin sa mabuting balita ang talinghaga ng manghahasik. Nagkwento si Jesus tungkol sa binhi na nahulog sa iba't ibang lupa. May binhing natangay, may natuyo dahil mababaw ang ugat, may nasakal na mga tinik, pero may binhing nahulog sa mabuting lupa at nagbunga ng masagana. Kapatid, ang binhi ay salita ng Diyos at ang lupa ay ang puso natin. Minsan, nagiging parang daan ang puso natin. Naririnig natin ang salita ng Diyos, pero mabilis itong nawawala dahil sa ingay ng buhay. Notifications, problema, pressure, at takot. Minsan naman, parang mabatong lupa tayo. Masaya tayo pagkatapos manalangin. Pero kapag dumating ang pagsubok, madali tayong panghinaan. At minsan, parang lupang may tinik ang puso natin. Gusto nating sumunod sa Diyos, pero nasasakal tayo ng alalahanin. Bayarin, trabaho, relasyon, kalusugan, at kinabukasan ng pamilya. Pero kapatid, huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi tumitigil ang Diyos sa paghahasik. Hindi niya hinihintay na maging perpekto ka bago ka kausapin. Tinitingnan niya ang puso mo bilang anak na maaaring lumago, gumaling, at magbunga muli. Sa unang pagbasa mula kay Isaias, ipinapaalala sa atin na ang salita ng Diyos ay parang ulan na bumababa upang diligan ang lupa. Hindi ito walang saysay. Gumagawa ito kahit tahimik, kahit hindi agad natin nakikita. Kaya kung pakiramdam mo, walang nangyayari sa dasal mo, magtiwala ka. May ginagawa ang Diyos sa ilalim ng lupa ng puso mo. Sa ikalawang pagbasa, ipinaalala ni San Pablo na ang paghihirap ngayon ay hindi huling salita. May pag-asa pa. May kaluwalhatiang inihahanda ang Diyos. Kapatid, baka hindi mo kailangan ng malaking pagbabago agad. Baka kailangan mo lang buksan muli ang puso mo. Kahit kaunti, kahit pagod, kahit may luha. Sabihin mo, Panginoon, gawin mo akong mabuting lupa. Kung ikaw ay magulang, itanim mo ang salita ng Diyos sa inyong tahanan sa pamamagitan ng dasal at mahinahong salita. Kung ikaw ay OFW, dalhin mo ang salita ng Diyos kung nasaan ka man. Kung ikaw ay pagod na worker, estudyante, anak, asawa o kaibigan, tandaan mo, hindi sayang ang kabutihan mo, ang maliit na pasensya, ang simpleng pagpapatawad, ang tahimik na pagdarasal, ang mabuting salita. Lahat ng ito ay maaring maging bunga ng Diyos sa araw na ito. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aming puso. Kung ito ay pagod, palambutin mo. Kung ito ay sugatan, pagalingin mo. Kung ito ay puno ng takot, diligan mo ng pag-asa. Itanim mo sa amin ang iyong salita. Tulungan mo kaming magbunga ng pagmamahal, kapayapaan, at pananampalataya. Pagpalain mo ang aming pamilya at ang mga mahal naming nasa malayo. Amen. Kapatid, kung tinatanggap mo ang panalangin ito, isulat mo sa comments. Amen. Ay comment mo rin ang pangalan ng taong gusto mong ipagdasal natin ngayon.